ang mga aral at salita niya. Subalit bigo siya sa mga naunang propeta, hanggang itinakda niya na mismo na iluwalang anak niyang kabugtong-bugtong ang tinatawag na mula mismo sa paghahari at karya niya. Subalit bigo pa rin. Maliwanag na ang pag-ibig ng Ama ay walang hangganan, walang kamatayan at katapusan. Kaya nga, kung lahat lang ng anak niya ay totoo ang pagsamba, pakikipagtotoo ang layunin, at hindi lamang ng may hinihiling, tuwirang tutup din ang kanyang kalooban. Subalit ilan kaya ang mabubuhay sa kanyang kalooban na susunod o ang susundin ay ang kalooban bilang tao? Magalak at magpuri ang sumusunod sa kalooban ng Ama at di alintana ang kalooban niya, sapagkat batid niyang mas maligaya siya kung ang susundin ay ang kalooban ng bumuhay at nagpahiram ng buhay sa kanya. Mga mahal, walang hangganan ang paghahari ng Espiritu ng katotohanan, ng Espiritong banal, ng Espiritu ng liwanag. Patotoo lamang ang Diyos Ama ay buhay kanino man. Ibinigay ang kaligtasan, subalit saan nagtutungo ang tao? Ginusto ba ng Amang may mapahamak isa man sa mga anak niya? Niloob ba ng Amang mapahamak ang bawat isa? Kaligtasan niya ang nais niya, kaya't ibinigay ang pagliligtas at magliligtas. Kung magkagayon, mga mahal ko, suriin niyo ang sarili niyo. Nais mo ba sa araw at oras na ito'y maligtas ka sa karamdaman mo? Gumaling ang iyong karamdaman? Kilalanin mo ang magliligtas sa iyo. Hanapin mo at tugunin siya kapag naramdaman mo siya. Kapag nasumpungan mo siya, huwag ka nang mawawalay pa. Sapagkat wala nang pinakamabisa na makapangyarihan, kundi ang kapangyarihan niya. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng lang maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Maliwanag. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusa ang hindi mananampalataya sa Kanya. Ano kaya ang binabasa ng iba? Maliwanag ang nakatala. Ang hindi sumampalataya sa anak ay mapaparusahan at di maliligtas. At ang anak naman ay pinagkatiwala ang sarili sa Ama. At mismo ang Amang hinilahad at inulat, ano't may mga nilalang na hindi gusto ang Sang Hesukristo. Mga mahal, kilala mo ba ang Panginoon mo? Tinanggap mo bang tagapagligtas mo? Nananahan ba siya sa puso mo? Kung magkagayon, anong magiging takot mo? Halina at namnamin ang kaloob sa iyo. Sa dakila mong manggagamot at dakila mong tagapagligtas, kakamtin mo ang galak at kasiyahang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kay hirap iulat ang tama at tumpak sa hindi makatanggap. Kay hirap ipabatid ang katotohanan sa hindi makamulat sa katotohanan. Kay hirap ipatikim ang masarap sa hindi makalasap. Kay hirap makalunok ang may barang lalamunan. Mga mahal, kung bibigyan niyong harang ang lahat na ninanais ng Amang maging ganap sa inyo,
hindi niyo siya ganap mapapapasok sa inyong sarili. Subalit kung lahat ng dulot niyang masarap para sa Kanya upang malasap ninyo ang linamnam ng buhay, ay kung susubukan niyong tutupdin at gagawin, tatanggapin, mapapatotohanan niyang siyang inyong Ama na walang kapantay, magpakailanman. Buhay ba ang Ama? Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi pinalalapit o lumalapit dito upang hindi mahayag